Sa gitna ng kalangitan, isang walang malay na lalaki ang bumagsak sa napakabilis na bilis. Ang kanyang pangalan ay Royce at siya ay nagising sa tamang oras upang buksan ang kanyang parachute bago siya mahulog sa mga puno ng isang makapal na gubat at tumama sa lupa, at nawalan siya ng malay. Makalipas ang ilang segundo, nagising siyang muli upang matuklasan na hindi niya alam kung nasaan siya o kung paano siya nakarating doon. Ngunit kahit papaano ay nasa kanya pa rin ang kanyang mersenaryong sandata at damit. Sa sandaling iyon ay may ibang lalaki na bumagsak sa tabi niya. Si Cuchillo, na bahagi ng isang Mexican cartel, ay naglalayo ng kanyang mga sandata kay Royce, ngunit bago sila makapag-react, ang ikatlong lalaki ay nahulog sa pagitan nila. Hindi bumukas ang kanyang parachute, kaya namatay siya sa impact. Biglang may nagpaputok sa kanila, at mabilis na kumilos si Royce para umiwas sa mga bala at lumitaw sa likod ng bumabaril. Si Nikolai ay isang Russian commando at ang huling naaalala niya ay ang pakikipagdigma. Na parehong naranasan ni Royce at Cuchillo, pinagdadaanan nila ang kanilang mga araw nang may isang liwanag na sumikat at pinatumba sila, at pagkatapos ay lumitaw sila sa langit. Nang lumingon sila, nakita nila si Isabel, isang sniper mula sa Israel Defense Forces, na nakatutok sa kanila ang kanyang sandata. Ipinaliwanag niya na marami na siyang napuntahang gubat ngunit hindi pa siya nakakakita ng ganito, at marami siyang nakitang nahuhulog na mga tao. Sumang-ayon silang umalis ng magkasama upang hanapin ang iba. Hindi nila alam na sa malapit, ang miyembro ng Yakuza na si Hanzo ay nanonood sa kanila. Sinubukan niyang sundan sila, ngunit nang dumampi ang kanyang sapatos sa putik, nagpasya si Hanzo na hubarin ang mga ito. Ang grupo ay pumunta sa malalim sa kagubatan at nakahanap ng dalawang lalaki sa gitna ng isang away, ang death row inmate na si Stans at Mombasa, isang rebelde mula sa isang organisasyon sa South Africa. Tinapos ng mga lalaki ang kanilang laban nang makita nila ang iba at sumang-ayon na magsama dahil mas malakas sila kung mas marami. Pagkatapos ay binanggit ni Stans ang isang lalaki sa isang puno. Ito ay si Dr. Edwin, na ang parachute ay naipit sa isang sanga. Iniligtas siya ni Royce sa pamamagitan ng pagbaril sa sanga at nahulog siya sa isang lawa. Pagkatapos ay ibinahagi ni Edwin ang parehong kwento tulad ng iba na walang ideya kung nasaan sila o kung ano ang nangyayari. Habang patuloy na gumagalaw ang grupo, kailangang balewalain ni Isabel ang nakakatakot at maruruming komento ni Stans. Sa kalaunan, natagpuan nila si Hanzo sa putik, ngunit hindi siya na-stuck kundi natulala siya dahil nakakita siya ng kakaibang totem na may maraming buto sa ilalim. Nagkomento si Mombasa na ang ilang mga mangangaso ay dapat na kumukuha ng mga tropeyo at sa kanyang kultura, ang mandirigma na may pinakamahusay na mga tropeyo ay nakakakuha ng higit na paggalang. Iniisip ni Nikolai na ito ay isang uri ng pagsubok ngunit hindi sumasang-ayon si Isabel dahil karamihan sa kanila ay hindi militar. Iniisip ni Cuchillo na ito ay isang ransom, sabi naman ni Stans na ito ay isang eksperimento, at pagkatapos ay bigla silang nagtaka kung sila ay patay na at ito ay impyerno. Pinatahimik silang lahat ni Royce at sinabing hindi mahalaga ang dahilan, ang kailangan nila ay humanap ng paraan para makatakas. Sinundan ng grupo si Royce at habang tumitawid sila sa gubat, gustong hawakan ni Nikolai ang isang magandang bulaklak. Gayunpaman, pinigilan siya ni Edwin, ipinaliwanag na ito ay lason at magiging sanhi ng kabuoang paralisis. Nagpapasalamat si Nikolai at nangakong poprotektahan si Edwin sa hinaharap. Pagkatapos sumulong ng mas malayo, hiniling ni Isabel kay Royce na magdahan-dahan at may ipinakita sa kanya, gumawa siya ng improvised na compass at inilagay ito sa tubig, ngunit hindi ito tumitigil sa pag-ikot. Bilang kapalit, itinuro ni Royce na ang araw ay hindi gumagalaw mula noong sila ay dumating, kaya ang paglipat sa paligid ay magiging mahirap. Sinabi rin niya kay Isabel na dahil lahat sila ay mapanganib na manlalaban kasama ang isang doktor, ang kanyang teorya ay maingat silang pinili. Hinulaan ni Isabel na dating sundalo si Royce bago siya naging mersenaryo, ngunit tumanggi siyang magkwento pa. Pagkatapos ng higit pang paglalakad, ang grupo ay nakatagpo ng isang hawla at maingat na inalis ang sheet na nakatakip dito at nakitang wala itong laman. Tila ang hawla ay ibinagsak tulad nila at ang mga mantsa ng dugo ay nagpapahiwatig ng ilang uri ng nilalang na nasa loob nito. Nang tumingala sila, nakita nila ang isang bungkos ng mga nahulog na hawla na nakadikit sa mga puno, ibig sabihin ay marami silang kasama dito. Pagkatapos ay nagpatuloy ang grupo at biglang netisod si Mombasa sa isang sanga, na aksidenteng nag-trigger ng isang bitag. Sa lalong madaling panahon, isang grupo ng mga bagay ang sumusubok na patayin sila,
isang malaking swing na puno ng kahoy, isang grupo ng mga nahuhulog na stake ng kahoy, at kahit isang malaking bitag ng oso, ngunit lahat sila ay nakaiwas dito. Tumakbo si Isabel at nahulog sa isang butas na nakaligtas sa pamamagitan ng paghawak sa gilid. Tumakbo si Royce sa kanya at iniligtas siya bago siya mahulog. Pagkatapos ay ginamit ni Isabel ang snipe ng kanyang sandata upang mahanap ang taong nasa likod ng mga bitag para lamang matuklasan na patay na siya. Sa paghusga sa agnas, binanggit ni Edwin na ang lalaki ay namatay na sa loob ng 2 linggo at tiningnan ni Nikolai ang mga bulsa upang matuklasan na dati siyang sundalo ng USA Special Forces. Napagtanto ni Royce na ang mga bitag ay hindi para sa kanila ngunit para sa anumang pumatay sa lalaki na pinaniniwalaan niyang mas malaki kaysa sa kanila dahil sa posisyon ng mga bitag. Nang magsimula silang muli, naisip ni Mombasa na mayroong isang bagay sa gitna ng mga puno ngunit nagpa siya na huwag pansinin ito. Gayunpaman, hindi siya nagkamali, may nanonood talaga sa kanila gamit ang infrared na teknolohiya at inuulit ang anumang sinasabi nila. Makalipas ang ilang sandali, nagawa nilang maabot ang gilid ng gubat at tumingala sa langit para lamang makatanggap ng malaking pagkabigla, isang grupo ng mga kakaibang planeta at bituin ang nagpapahiwatig na wala sila sa Earth. Nagpasya si Royce na kailangan nilang hanapin kung sino ang naglagay sa kanila dito para hilingin sa kanila na pabalikin sila. Ang grupo ay muling pumasok sa gubat at biglang, isang drone ang mabilis na lumipad malapit sa kanila na ikinagulat ni Stans. Nagreklamo siya tungkol sa kanyang kakulangan ng mga baril at binyantaan si Mombasa para sa isa, ngunit bago sila magsimula ng isa pang labanan, nakarinig sila ng ungol na nagmumula sa gubat. Sa sandaling iyon, isang kakilakilabot na hayop ang lumitaw na tumatakbo patungo sa kanila at ang grupo ay agad na nagpaputok. Ang halimaw ay mabilis na pinatay, ngunit mayroong isang grupo ng higit pang uri nito na darating. Dahil wala silang baril, nagsimulang tumakas sina Edwin at Stans. Isang halimaw ang sumugod kay Edwin habang siya ay tumatakas, ngunit pinatay ito ni Isabel sa isang perpektong shot. Habang binabaril ni Nikolai at Hanzo ang isa pang halimaw, napatay ni Royce ang isa gamit lamang ang kanyang kutsilyo. Si Stans ay tinalunan din ng isang halimaw at sinubukan ang kanyang makakaya upang ipagtanggol ang kanyang sarili gamit ang isang kutsilyo. Sa kabutihang palad ay dumating si Mombasa at pinatay ang nilalang sa ilang mga putok. Umakyat si Edwin sa isang puno habang si Isabel ay na-corner ng isang halimaw at iniisip niya na tapusin ang mga bagay sa kanyang sarili, ngunit sa sandaling iyon, isang sipol ang maririnig sa kailaliman ng gubat at lahat ng mga hayop ay biglang nagtakbuhan. Pagkatapos, muling nagsasama-sama ang grupo at nakarating sa isang simpleng conclusion, sila ay tinutugis. Ang mga nilalang na iyon ay mga asong mangangaso na sumusubok sa kalaban at tinawag sila pabalik ng sipol. Ang planeta ay isang malaking lugar ng pangangaso at lahat ng mga nilalang na dinadala sa mga kulungan ay nagsisilbing biktima. Biglang napansin ni Mombasa na may nawawala at narinig nila ang boses ni Kuchilo na humihingi ng tulong sa gitna ng mga puno. Sinundan ng grupo ang ingay at nakitang nakaluhod si Kuchilo dahil sa matinding pinsala, kaya sinubukan ni Isabel na lumapit para tulungan siya. Gayunpaman, pinigilan siya ni Royce at sinabing ito ay isang bitag na pinatutunayan ito sa pamamagitan ng paghagis ng bato. Itinuturo ni Stans na wala silang magagawa para sa kanya at ang iba pang mga lalaki ay sumang-ayon, hindi pinapansin ang mga protesta ni Isabel. Nang umalis ang mga lalaki, nagpasya si Isabel na wakasan ang pagdurusa ni Kuchilo at binaril siya. Gayunpaman, narinig niya itong humihingi muli ng tulong. Tumakbo si Isabel habang nalaman na si Kuchilo ay patay na at ang boses ay isang recording na ginamit ng mga ngaso sa anino na nanonood din ngayon. Ang grupo ay patuloy na naglalakad ng ilang sandali at pinag-aaralan ni Royce ang ilang mga pahiwatig na mayroon siya upang hulaan kung paano kumilos ang kaaway. Gusto ng mga ngaso na ito na tumakbo sila. Kaya naisip ni Royce na dapat nilang sundin ang mga landas ng aso at makarating muna sa mga ngaso. Ilang sandali pa, nakahanap ang grupo ng isang kampo at naiinis sa nakakatakot na tanawin, ang mga katawan ng iba't ibang lahi ay nakasabit sa mga istaka at ang lupa ay natatakpan ng mga labi ng iba't ibang mga nilalang, na nagpapatunay na hindi lamang tao ang dinadala sa planetang ito bilang biktima. Sa likod ng kampo, nagulat sila nang makita ang isang malaking pangit na nilalang na nakatali sa isang stake na kilala bilang isang predator. Habang napansin ni Royce na may kakaibang reaksyon si Isabel dito, lumapit si Nikolai at sinundot ang alien gamit ang kanyang sandata para lamang umungol ang nilalang sa kanila dahil buhay ito.
Sinabi ni Isabel na dapat silang umalis kaagad, ngunit napansin ni Edwin na wala na si Royce. Biglang lumabas ang isang bungkus ng mga sibat at pinatay si Mombasa, na naging dahilan upang mabilis na lumabas si Royce mula sa mga anino at nagsimulang magpaputok. Tinulungan siya ng iba pang mga lalaki at ang napakalaking alon ng mga bala ay nagpapakita na ang mga ngaso ay isa ring predator na nagtatago gamit ang isang cloaking device. Nagsisimulang tumakas ang grupo habang pinaputukan sila ng predator gamit ang mga laser na nagdulot ng mga pagsabog at apoy sa buong lugar. Habang sila ay tumetakas, ang grupo ay nauwi sa paggulong sa isang burol at pagkahulog sa isang bangin patungo sa isang ilog. Nagsisimula silang lumangoy sa kaligtasan na hindi alam na nakita ng drone ang kanilang lokasyon at ibinalik ito sa kampo kung saan ipinahayag na mayroong kabuoang 3 predator na tumutugis sa kanila. Nang ligtas na ang grupo sa isang kuweba, sinaktan ni Isabel si Royce para sa paggamit sa kanila bilang pain. Gayunpaman, hindi ito pinagsisisihan ni Royce dahil sa wakas ay alam na nila kung sino ang humahabol sa kanila at ilang detalye tungkol sa kanilang lakas at paraan ng pangangaso. Pagkatapos ay kinumpronte ni Royce si Isabel tungkol sa kanyang reaksyon sa predator, na sinasabing nakita na niya ito dati. Inamin ni Isabel na narinig niya ang isang kwento na nagsasabing ang mga dayuhan na kamukha nito ay nakita noong 1987 sa Guatemala, na isang reference sa unang pelikula. Gusto ni Royce na mag-set up ng defensive perimeter at pilitin ang mga predators sa isang choke point at tinatanggap ng iba na tumulong. Pumwesto sila sa gubat at napansin ni Isabel ang paggalaw sa gitna ng mga puno sa kanyang scope, ngunit hindi sila inaatake ng kaaway kaya naisip ni Royce na maaring alam nila ang tungkol sa mga bitag. Binago nila ang plano at ginamit si Edwin bilang pain, kaya tumakbo siya sa gubat hanggang sa magsimulang habulin sila ng kaaway. Ginagamit ni Isabel ang kanyang kakayahan sa sniper para barilin ang hunter. Pagkatapos ay nilapitan ng grupo ang katawan upang matuklasan na hindi ito isang predator kundi isa pang biktima mula sa mga kulungan. Gayunpaman, hindi ito ang nilalang na kanyang napatay dahil siya ay nakaligtaan at ang kanyang pagbaril ay nasa isang puno. Bigla silang nakarinig ng boses at may sumulpot sa likod ni Royce gamit ang cloaking device. Inalis ng mga ngaso ang kanyang maskara at ipinahayag na hindi siya isang predator. Isa siyang tao na tinatawag na Nolan, na nagsasabi sa kanila na maging tahimik upang maiwasang marinig ng mga mangangaso. Narinig na ni Nolan ang grupo mula nang dumating sila at pagkatapos ituro na may paparating na bagyo, ibinalik niya silang lahat sa kanyang taguan na nasa isang lumang sirang ship. Si Nolan ay dati ring nasa militar at ibinagsak dito sa isang kahon 10 panahon na ang nakararaan na naging tanging nakaligtas sa batch na yon. Mula noon siya ay nanatiling nakatago at nakaligtas sa pamamagitan ng pag-scavenge mula sa mga predators at kanilang mga biktima. Ang pananatili niya rito ay nagpapalungkot sa kanya dahil minsan ay nakikipag-usap siya sa isang imaginary na kaibigan. Alam din ni Nolan ang ilang bagay tungkol sa mga predators simula nang nakapatay siya ng 2 o 3. Mahalagang itago ang init ng mga tao para hindi ma-detect. Tila hindi magkasundo ang malalaking predators at maliliit na predators, na nagpapaliwanag sa nakita nila na nakatali. Bawat season ay dinadala ang mga bagong biktima at 3 predator ang darating na may bagong teknolohiya at taktika upang manghuli dahil patuloy silang nagbabago. Napagtanto ni Royce na kung ang mga predators ay patuloy na babalik sa bawat season, malamang na nasa tabi lang ang ship nila, ngunit itinuro ni Nolan na hindi nila ito magagawang ipiloto. Pagkatapos, humiga si Nolan at nag-usap sandali ang grupo. Ipinakita ni Nikolai kay Edwin ang larawan ng kanyang mga anak at ipinakita sa kanila ni Stans ang isang kitikot-takot na tato na mayroon siya ng kanyang kapatid na babae. Nakahanap si Hanzo ng samurai sword at pinuri ito na nagpaunawa kay Edwin na nagsasalita siya ng Ingles. Nagtataka siya kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa nagsasalita si Hanzo at ibinunyag ni Hanzo na nawawala ang kanyang mga daliri dahil pinarusahan siya sa sobrang daming sinasabi. Ibinahagi ni Isabel kay Royce ang kanyang teorya na sila ay napili dahil sa Earth sila ay mga predators at sa makatuwid ay mga halimaw din. Ngunit si Royce ay nahuhumaling sa paghahanap ng ship at sa palagay niya ay maaari niyang kumbinsihin ang nahuli na predator sa kampo na paliparin ito dahil ang kaaway ng kalaban ay kaibigan. Biglang napuno ng usok ang silid at natuklasan nilang wala na si Nolan. May nakaharang din sa pinto, kaya naisip ni Edwin na malamang na sinusubukan silang patayin ni Nolan upang nakawin ang lahat ng kanilang mga gamit. Habang si Nolan ay ipinapakita sa labas na nagpapaypay ng apoy, si Royce ay nagpasabog ng bomba laban sa dingding na nagpapatakbo kay Nolan ngunit hindi man lang nasira ang dingding.
Gayunpaman, hindi sinisikap ni Royce na sirain ito. Kusa siyang gumawa ng ingay para makuha ang atensyon ng isang malapit na predator. Gumana ang plano at sa lalong madaling panahon nahanap ni Nolan ang pasilyo na hinarangan ng isang predator na agad na pinasabog si Nolan gamit ang mga laser. Pagkatapos ay pinindot ng dayuhan ang isang panel sa dingding upang lumikha ng isang maliit na pag-access sa silid ng grupo, ngunit hindi ito gumagana. Maingat na lumapit si Royce at inilagay ang kanyang baril sa butas upang mag-shoot ng flare na nagpapatunay na ang predator ay wala kahit saan. Ang grupo ay natapos na itulak ang panel at sa wakas ay nakatakas. Ngayon ay kailangan nilang hanapin ang kanilang daan palabas sa ilang napakadilim na koridor. Sa kanilang paglabas, si Edwin ay hindi sinasadyang nahiwalay sa grupo at nagsimulang sumigaw para sa tulong habang sinindihan niya ang isa pang flare na nakakuha ng atensyon ng predator. Nakarinig si Edwin ng ungol sa dilim at tumakbo siya palayo hanggang sa muli niyang mahanap ang grupo. Humingi siya ng tulong, ngunit pinili ng grupo na umalis nang wala siya. Sa sandaling iyon, lumitaw ang predator sa harap ni Edwin ngunit bago ito maka-atake, nagpakita si Nikolai upang tumulong. Tumatakbo si Edwin habang nakikipaglaban si Nikolai sa dayuhan ngunit hindi siya nagtagal. Sinaksak ng predator si Nikolai at kinuha siya gamit ang talem nito. Kaya kinuha ni Nikolai ang pagkakataon na dumura sa mukha ng dayuhan bago i-activate ang isang detonator. Ang resultang pagsabog ay pumatay sa kanilang dalawa at isang shockwave ang humampas sa ship, ngunit ang grupo ay nakalabas sa tamang oras. Sa labas ng ship, sinimulan ni Stans na ipagdiwang ang katotohanang pinatay nila ang isang dayuhan, ngunit bigla na lang itinumba siya ng isang predator na ngayon ay disable ang pagiging invisibility nito. Papatayin na ng halimaw si Royce ngunit tumalon si Stans dito at sinimulang saksakin ang predator habang sinasabi sa iba na tumakbo. Galit na galit dahil sa pagkawala ng biktima nito, itinapon ng predator si Stans sa lupa at pinunit ang kanyang gulugod. Pagkatapos ay umungol ito at nakuha ang atensyon ng ikatlong predator na nagsimulang sumunod sa mga landas na iniwan ng tumatakbong grupo. Sa sandaling iyon, narinig ni Hanzo na sinusundan sila at sinabihan niya ang iba na umalis habang nananatili siya upang bigyan sila ng oras. Pagkaalis ng natitirang tatlo, hinubad ni Hanzo ang kanyang jacket at inilabas ang kanyang katana sa oras na matagpuan ng predator na naglabas din ng talem nito. Nagsimula ang isang mabangis na bakbakan at bagamat ilang beses na itinulak palayo si Hanzo ng lakas ng alien, nagawa pa rin niyang putulin ang tiyan nito. Pagkatapos nilang magpalitan ng ilang atake, sabay-sabay silang umatake sa isa't isa at pareho silang bumagsak sa lupa, sabay din silang namatay sa proseso. Samantala, aksidenteng natapakan ni Edwin ang isang bitag at hindi makalakad. Itinuro ni Royce na ang bitag ay hindi sinadya upang pumatay ngunit upang hawakan ang kaaway, at si Edwin ay pabigat na ngayon. Tulad ng sinabi ni Royce na dapat nilang iwanan si Edwin o kaya ay i-booby-trap siya, ipinakita sa kanila ni Edwin ang larawan ng pamilya ni Nikolai na nagpapanggap na mga anak niya yon. Tumanggi si Isabel na talikuran o saktan si Edwin kaya umalis ng mag-isa si Royce. Makalipas ang ilang sandali, nakarating si Royce sa kampo at nakipag-usap sa nahuli na predator, nag-aalok ng kalayaan bilang kapalit ng pag-alis sa planetang ito. Nang makumpirma ng dayuhan na naiintindihan siya nito, pinutol ni Royce ang mga kadena upang palayain siya, at tumugon ang predator sa pamamagitan ng paghawak sa kanya sa leeg. Pagkatapos ng malapitan na pagtingin, binitawan ng halimaw si Royce at kinuha ang maskara nito para isuot muli at pinaandar ang kagamitan nito. Sa arm brace nito, hinila ng predator ang isang star map ng universo at huminto sa planetang Earth, tinataka ng deal bago tawagan ang spaceship nito. Samantala, tinutulungan ni Isabel si Edwin na maglakad, ngunit napunta sila sa isang bitag at nahuli sa lambat. Ang pangatlong predator ay naghihintay sa kanila at agad na sinimulan silang hilahin pabalik sa kampo, kung saan itinapon nito ang mga tao sa isang hukay bago mapansin na ang alien na biktima nito ay malaya na. Ang parehong predators ay agad na nagsimulang maglaban at ginamit ni Royce ang pagkakataon na tumakbo patungo sa ship. Habang lumilipad ang spacecraft, patuloy na nakikipaglaban ang mga predators at pagkatapos na makipagpalitan ng ilang hit at putok, dinaig ng alien na humahabol sa kanila ang may-ari ng ship at pinutol ang ulo nito. Matapos ipagdiwang ang tagumpay nito, pinasabog ng predator ang ship bago ito makalayo. Sa hukay, sinabi ni Isabel na hindi niya pinagsisisihan ang pananatili upang tulungan si Edwin, na ginulat siya mula sa likuran at inatake siya ng kanyang scalpel na mayroong lason.
Lumalabas na si Edwin ay isang psychopathic na mamamatay tao at pakiramdam niya ay nasa tahanan siya kasama ang iba pang mga halimaw, kaya gusto niyang manatili sa planetang ito. Papatayin na niya si Isabel nang biglang sumulpot si Royce dahil hindi siya nakarating sa ship. Tinulungan ni Royce ang dalawa na makaalis sa hukay at gustong sabihin sa kanya ni Isabel ang tungkol kay Edwin, ngunit ang paralisis na dulot ng lason ay hindi siya hinayaang magsalita. Matapos lumayo sa hukay, sinuri ni Royce si Isabel at sinubukan ni Edwin na sorpresahin siya mula sa likuran, ngunit mabilis na gumanti si Royce at hinawakan siya sa leeg upang saktan siya ng kanyang lason. Sumunod, dinala ni Royce si Edwin para gawing booby trap at iniwan siya para hanapin ang predator. Nang lumapit ang alien at hinawakan si Edwin, pinagana nito ang isang grupo ng mga granada na pumatay sa doktor na nagsimula ng apoy at nagpalipad sa predator. Sa sandaling nakabawi ang nilalang, nahanap nito si Royce na naghihintay sa kanya, ngunit pinapalaki ni Royce ang apoy at nagtago sa gitna ng mga ito upang guluhin ang infrared sensor ng dayuhan na siyang tanging paraan para makakita ito. Pagkatapos ay kumuha ng palakol si Royce at nagsimulang tumakbo, tinamaan ang predator at tumakbo sa apoy upang ulitin ang proseso. Matapos matamaan ng maraming beses, ang predator ay nag-concentrate sa paghahanap ng tibok ng puso ni Royce at binaril ang punong pinagtataguan ni Royce na sinaktan siya. Pagkatapos ay sinimulan ng alien na ihagis si Royce sa paligid, ngunit bago siya nito mapatay, kinaladkad ni Isabel ang kanyang katawan upang abutin ang kanyang sandata at bumaril. Nasaktan ang dayuhan ngunit buhay pa rin at bumaril pabalik gamit ang punyal sa balikat ni Isabel. Kaya ginamit ni Royce ang distraction para kunin ang kanyang palakol at paulit-ulit na tinamaan ang predator. Pagkatapos ay sa wakas ay natapos niya ang laban sa pamamagitan ng pagputol ng ulo ng alien. Sa huling eksena, muling nakipagkita si Royce kay Isabel at sama-sama nilang pinagmamasdan kung gaano pa karaming mga kulungan ang nagsimulang mahulog mula sa langit. Inanunsyo ni Royce na dapat silang gumawa ng paraan para makaalis kaagad. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood!